po yung aming sinasabi CLP, Christian Life Program, which under Community ng Couples for Christ. We are introducing these talks in such ways na kailangan malaman natin kung hanggang kailan pa katagal ito. Matatapos ba ito ng isang upuan lang? Although ito po yung may 8 panayam, 8 talks, including na po itong orientation na to, then follow po yung susunod natin panayam. Ano po ba yung talks na yun? Yan. Yan po, may dalawa po siyang module, mahahati po siya from talk number 1 hanggang talk number 4. Then right after that, it follows ang second module. Yan po, dalawa po siyang talk. Yan, 8 talks po siya. Ano po ang ninalais natin dito is to discover new friends. No? Sa pabas, siguro kaibigan na yung iba, namumukhaan na. But para mapadalim pa yung ating pagkakakilala. Amen po ba? Amen? Amen po? Amen. Sige po. O ito na alam mo, please pa. Yan. Don't worry. Discover new friends. Yan. Discover our faith. Some of us already connected in our community. What is our community? Christian Catholic. We are Catholic Christian. Amen po ba? Nasa komunidad na tayo ng Catholicism. Amen po? Kailangan lang mapanalig na, alam ko na yan, nagsisimba na yan. Alam ko na yan. Kailangan ko na si Father, tabagan ko na si Father. No? Ututang dila mo yan, ka-shoulder to shoulder mo yan. No? Ibig sabihin to discover our faith para mapalalim pa. How we will serve truly our God. So, paano pamamaraan? In our strength, in our own way of getting out of our comfort zone. No? Katulad nga, sabi ko nung kanina, instead of nagpapahinga na lang kami, nanonood na lang kami ng TV, may family gathering kami, but we try to convince our God by showing our gratitude to Him na ang binigay sa atin, may balik natin sa Kanya. Amen po ba? Malinaw po ba yan? Sige po, next. Alam ko, tapos na yan. Oo, tapos na. Nakita niyo ito, one day. Di ba, ha? Hindi ba yung kurso? Ito na po yung ating panayam para sa hapon ito, which is God's love, yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ito po ang ating anchor verse. Is from John 3:16, from chapter 3, verse 16 to 17. Ano ibig sabihin nun? For God so loved the world, He gave His only Son. Actually, may bigatin Son pa yan. May bigatin Son pa yan. Yung kanyang bugtong na anak, na nag-iisa, minamahal, tinatangi na pinadala niya sa mundong ito. So that everyone who believes in Him might not perish but might have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn to the world, but that the world might be saved. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para tayo masalba. Actually, we are already saved. No? Naganap na yung ginawa ng bugtong na anak
na si Yesu Cristo na magpakasakit para sa bawat isa sa atin. Naganap na po yun 2,000 years ago. Bakit kailangan pa natin ipagdiinan na sabihin sa atin ito? We are just reminded that our Lord has wanted to gather us again. No? Siyempre, meron tayo sarili-sariling kabisihan sa ating buhay. Tama po ba o tama? May mga trabaho tayo, tama o tama? Lalong-lalo na sa mga nanay na sobrang busy sa mga tahanan. Ang mga tatay na sobrang busy sa pagtatrabaho. Tama o tama? Tama, no? Lalo na sa pag-aalaga ng pamilya. What are the... Ay, nakalimutan ko ano. Meron po ba kayong... Ano dyan? Sorry. Papel. Pakibigyan nga po ng scratch paper. Bigyan ko lang kayo ng mga 2 minutes. Sige. Ito po yung tanong. What are the things that you are most grateful for? Bigyan po natin yung ating mga participant. Tapos, bigyan natin mga 2 minutes. Ano ba yung mga bagay na ipinagpapasalamat nyo sa ating Panginoon? O kung may ballpen kayo, pakibigyan na lang ng scratch. Dito po. Pakitulungan na lang, mga kapatid. Para mapabilis tayo. Yung mga maingay dyan kanina, pwede naman tumulong. Yan, pwede kayo mag-ingay dyan. Patay. Yan. Bigyan natin ng 1 minutes. Para, dami na. 1 minutes. Bago na kasi kayo, bro. Siyempre. Yan. Dito po sa harap. Okay, time starts now. Pwede, bigyan ko ng sample. Kalusugan. Yan. Hindi na ako magbibigay. Ano ba yung mga bagay na ipinagpapasalamat natin sa ating Panginoon? 50 seconds. Kalimutan ko pong sabihin sa service ko. Pasensya na. seconds. Wala na pong pangalan. Pwedeng 3, pwedeng 10, pwedeng 1, pwedeng sabihin na lang, walang problema. Mga bagay na ipinagpapasalamat natin at ikinalulugod na ibinigay sa atin ng Panginoon. Lusugan. Yan, 2 na. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sige po, wala naman pong wala naman pong karamihan, wala naman pong pagalingan, wala naman pong kung sino may mas maraming o. Sino pa nakasulat? Pwede magtaas ang kamay. Nay, may nasulat ka na, Nay? Kuya, ano nasulat mo? Biyaya na buhay. Amen. Palapakan natin sa Lolo. Next. Ate, may nasulat ka? Ano? Mapagmahal na pamilya at kaibigan. Amen. Palapakan natin si ate. Si ate. Masayang pamilya. Si Kuya Greg. Greg na ba? Tama ba? Jerry pala. Po? Asawa at mga anak. Parang pamilya na ko, Kuya Greg, parang kaibigan ni Kuya Greg ito. Tama ba? Yun. Yes. Sino ba? Trabaho. Yan. Ano ba? Ate Elsa. Wala pa po. Wala pang ballpen. Kayo po. Sino po? Buhay, pinapautang. Naku, Diyos ko, napakalalim naman. Napakalalim na ginamit ng salita ng ating ate. Natural, pinautang lang sa atin ito ng Panginoon. Pwede itong bawiin.
Tama po ba? Tama. Hindi ko yung utang na pwede nyo i-ignore. Pag tinawag ka ng Panginoon, whether natutulog ka, nasa kailaliman ka ng lupa, kukunin at kukunin ng Panginoon yan. Amen po ba? Amen. Amen? Amen. Hindi po ako nananako. Nanginginig na nga. Ako rin po yung natatakot. Baka mamaya habang ako'y nakatayo dito, kunin yung utak ng buhay. No, amen po ba? Amen. Hindi natin alam. Ano pa? Pwede ba? Kayo po. Tinawanan lang yan. Tinawanan lang ako, tinawanan. Sino ba? Sino ba? Ako dito. Isa, dalawa. Bro. Sino ba? Strength. No, alakasan. Na tayo'y nandito pa, nakakalakad. No? Kita mo naman yung ating team head. Na kahit hindi kami sa pinagtatawanan natin yung kanyang kalagayan, he has sharing his strength. No? Even though mayroon siyang kapansanan na hirap siyang lumakad, no? Sinishare niya. Amen po? Okay, isa na lang. Sino pa gusto mag-volunteer? Kuya, baka pwede na. Ano po? Kaligtasan. Nabibigyan ako, Sus Maria Jose. Nagtanong pa ako, bigyan naman. Ha? Kaligtasan. Alam niyo po, mga kapatid, yung mga bagay, alam ko na hindi niyo pa masabi. Lahat ng bagay na iyan, na binigay sa atin ng Panginoon, ay biyayang dapat natin ipagpasalamat sa Kanya. Amen po ba? Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Yan. God is love, and He who abides in love abides in God, and God abides in Him. From 1 John chapter 4 to 16. Kung sino man yung sa Kanya'y sumusunod, no? Sa Kanya rin ay binibigyan ng Diyos. Amen po ba? Amen po? Medyo makakaunawa ko, ipapauman ninyo na. Alam naman natin na tayong sumusunod sa kanyang mga iniutos. Amen po ba? Amen po sila. Mga sarili nila po silang mga pag-uusap. No? Let's go. God's love creates. Yan, sisimulan na natin yung ating litanya kung paano tayo minahal ng Diyos. Original blessing from Genesis chapter 1 verse 27, 20, 31. God created mankind in His image, in the image of God, and created them male and female. Actually, una-una niyang create, siyempre yun, liwanag. Liwanag, lupa, tubig, puno, hayop, ano pa, yung mga bagay na kagalak sa Kanya. Alam niyo po yung mga bagay niya, hangin, mga puno, mga halaman, mga isda, mga hayop. Alam niyo po, nung ating Panginoon Kanyang ginawa ito, sinabi niya po, in His way, that all His creation are good, na mabuti, ako sabi ng Ama, mabuti ito aking ginawa. No? When God created man on the sixth day, no? Nakikita niya parang kulang ata itong mga ginawa ko. Sino magkukonsume nito? Sino gagamit nito? Sino ang makikinabang nito? Isip ang Panginoon, ito gagawin ko. Gagawa ako ng tao. No? Gumawa siya ng tao, isang babae at isang lalaki lamang. Tama? Tama o tama? Maliwanag po yun. Gumawa ang Diyos ng isang lalaki at babae. Wala nang wala nang tama naman. Kailangan natin gamitin yung word niya, pero huwag mo masyadong brutal. Pero sabi na, hindi naman kinreate niya. Pag-create niya ng tao, ng babae at lalaki, ang sinabi niya, dinagdagan niya ng isang
adjective pa tawag to. Very good. Mas mabuti. The word good coming from God is very extreme. Extreme na yun. Wala na siya. Isa panahon natin, di ba, pag sinabi yung anak natin, wow, napaka very excellent, good na anak ko. Extreme sa akin yun, sa mga tao. Pero pag ang Diyos ang nagsabi ng good, very good. The best na yun. Nagtagal natin sa ating level ng pagiging tao. The best, excellent, ano pa ba? Extreme. Pero dinagdagan niya pa na very good. Very lang, hindi very good, very good. Ibig sabihin, ito na yung pinaka-masterpiece niya. Wala nang iba. Wala nang iba. No? No? Mankind in His image, in the image of God, created them, male and female, He created them. God blessed them, God blessed them with, and God said to them, be fertile and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, the birds, air, and all the living things that grow on the earth. God looked at everything He made and found it very good. Kasama na yung mga ginawa niya. Good evening came and morning followed on the sixth. Ikapitong araw, siya ay nagpahinga na. Eh, bakit kami nandito ngayon? Imbis na sa bahay na kami. So that's why we honor all of you. Sabi nga, yung mga nag-imbita sa inyo, natutuwa at nagagala na kayo'y pumunta upang makinig sa salita ng Diyos. God's love saves. Sige. Yan. Kukwento ko na lang ito. Alam niyo po, siguro naman alam niyo po itong the parable of the prodigal son. Ito po yung istorya ng may mag-ama, tatlong tao, isang ama, dalawang anak, kuya at bunso. Yung bunso, napakayaman itong pamilyang ito. Yung bunso, medyo parang happy-go-lucky. Kinuha niya ng kanyang kayamanan. Sabi niya, tayo, akin yung mga kayamanan ko. Akin yung parte ng aking bibigay ninyo. Binigay na sa kanya. Sabihin natin, bigyan natin ng amount. Magkano gusto niyo amount? Ay, napakababa naman si Kuya Luto. Napakababa naman, 1 milyon. Gawin natin 100 milyon. 100 milyon, binigay sa kanya. May nakikira ka. Sabihin, napakayaman talaga, nuknungan na niya. Kasi hindi naubos eh. Itong bunso na, hinihala. Lumayas, umalis ng bayan, umalis ng lugar nila, inubos. Nag-beer house, nag-island hopping kung saan-saan. Bar hopping pala, bar hopping kung saan-saan. Nag-iinom ng babae, nagsugal, lahat naubos. Hindi na sinabi kung ilang araw naubos eh. Sabihin na natin, sa linggo naubos yun. Grabe mo umubos yun. 100 million. 11 days, 11 days, naubos. Thank you, Kuya Jerry, no? Hindi ko lang naman sa inyo. Thank you po, salamat po. No? Sa kanyang paglalasyaw, sa kanyang pag-uubos ng kanyang kayamanan, na-realize niya, kasi kumakain na siya sa pakainan ng baboy. Nakakuha nga siya ng trabaho, pero mas masahol pa yung pagkain niya kaysa baboy. Makain rin siya kasama ng mga baboy. Na-realize niya, sabi ng bunso, mas masarap pa yung kinakain ng mga katulog namin. Totoo naman, kasi nga, yung kanyang pamilya, inulungan lang niya. Katulong sila kung siguro. Kung may mga 100 o 50 na katao, meron silang katulong. Naisip niya na yung bumalik. Sabi niya, kailangan bumalik. Wala na, gutom na ako, hirap na ako. Samantalang yung kanyang ama, na simula nung unang araw na kasi siya'y lumisan sa kanyang tahanan, nakaabang pa rin pala. No? In such time, in day 1 up to day 11, andun, naghihintay pa na yung kanyang ama. Sabi niya, malayo pala,
lang, nakitanong niya na kanyang bunso na anak. Uy, ano yung anak ko? Si Brother King. Si King yun na. Mga katulong, mga alipin. Sa lubungin ng aking anak, pasuotin ng mga garang kasuotan, sing-sing. Magpatay ng kapitbahay. Magpatay po ng baka o ano man mailuluto. Talaga naman. Yung bunso ka na naman, meron naman siya pagsisisi sa kanyang ginawa. Ang sabi sa kanyang ama, Ama, hindi na ako karapat-dapat pang inyong tratuhin, anak. No? Dahil sa ginawa kong kamalustugan, hindi na po ako pala. Hindi. Sabi ng ama, hindi. Muli, ikay namatay na, ngunit ikay muli na buhay. No? Di, pinatawag ka, nakapatawanan na yung mag-ama. Ito naman yung kuya. Si Grayson. Si Grayson. Na, kasi ito yung kuya. Diretso naman lumakad yun. Oo, dati. Dati. Ngayon, di na. Baka kasi kaya, gusto ko may karakter dito. Kahit yung nagkukwento ko ng karakter dito. At least, di ba? Di yun. Sabi niya, ano nangyayari dyan? Bakit may mga banda dyan? Bakit may mga kaguluhan? May mga party dyan? What's going on in our house? Sabi niya, English speaking pala siya. English speaking pala siya. Eh di sabi niya, kaya sa lubong siyang katulong, teka, alipin, hindi ka rin eh. Ano ba nangyari dyan? Ako po, tumatingin yung kapatid. Sinulubong na inyong ama. Ha? What? Sabi niya pa gano'n. Nagulat pa. Nagulat pa. Hindi na niya. Di kilong-prota na niya yung kanyang ama. Ano ba naman, Dad? Hey, Dad, what's your problem? Yun, no? Sabi gano'n. Pero ano ko ba naman, Kyle? Napakawalang yan ang anak niyo ito. Tapos na yun. Lintik ang kasiyahan. Pinatay niyo pa yung... Alam niyo po ba yung... Sabihin natin, exaggerate natin. Alam niyo po ba yung baka sa Japan, yung pinakamahal? Yung Wagyu beef? Yung hindi pinapagalaw? Ako po, yun yung pinatay niyo. Sa panahon yun, yung magkano ba kilo nung Wagyu beef na yung nakakain ka na ba? Wagyu beef. Ha? Parang mura pa yung 500. Parang slice lang ata nung baka kulang-kulang 5,000 o 10,000. Anyway, hindi aside. No? Ito na ngayon yung kaya ama, kinukumpronta siya ng kuya. Alam mo naman, nakasakasama na kita. Sabi ng kuya, hindi mo lang pinagpatay man lang kahit man lang pugo o kahit man lang kambing dyan. Napakaliit pa. Hindi ka naman nagsasabi. Kasama lang na pwede mo naman gawin yan. Pwede ka magpaparty, pwede ka magpatay. Huwag lang kapitbahaya. Pagkaalangan tayo. Ang lesson doon, no, bilang anak na bunso, dati kami ganun din, mga swilding kaming anak, mga masama kaming tao. Hindi naman yung pumapatay. Sabihin, pagka may mga pamatay tao sa brother namin. Hindi po. Sabihin, naligaw din kami ng landas. Mga tao kami hindi naniniwala sa Diyos. Although we are a Catholic, but on and off, simba rito, simbang ewan, pupunta sa simbahan, parang hindi ka, wala sa sarili, wala sa... No? Bilang tayo ngayon, pinapaalala tayo ng Diyos na hanggang yakapin tayo ng ating ama. Handa tayong yakapin. Handa tayong patawarin sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. Sa buhay natin, bilang kuya naman, consume na natin, no? Pangalagaan natin yung sinasabi pa ng ama ng Panginoon sa atin. Although mga taong simbahan na tayo, expect natin na nasa tama. Ano yung sabihin nun? We will return the favor on our Lord. No? In what form? In this form. Giving time to the Lord. No? Sitting there, listening to our messages of the Lord. No?
It's one, isang bagay ito na ikinalulugod sa ating ng Panginoon. Paglabas sa ating mga comfort zone, sa ating mga tahanan, na tayo ay sipol-sipol lang sa bahay. Siyempre, Sunday eh. Siguro naman, wala naman siguro dito. May nakalata mo ba na Sunday dito? Pero ikaw? Hindi, no? Sino po naglalaba? O naglilinis pa ng bahay? Siguro meron. Kasi nalaman tayo, no? Pero, hanggang maaari, pag Sunday, family day, couple day, no? Nakakakain tayo sa labas, no? Kahit man lang dyan sa SM, malit na kainin natin. Yung makaspend lang tayo ng quality time bonding ng family. Amen po? Next. Sabi ni Pope John Paul II, Pope John Paul II, God's love expressed in forgiving and the offering of His only Son. That is the extreme way of giving love for us ng ating Panginoon. No? Isinakripisyo niya ang kanyang buntong na anak para sa lahat. Hindi para kung kanino lang, kundi para sa lahat. Naniniwala sa Diyos. Meron po po magiging naniniwala sa Diyos dito. Pwede naman po lumabas. Baka mamaya, pinipilit ko lang kayong ito ang Panginoon. Ito ang Diyos. Pero deep in back on our mind, maniwala ako dyan. No? May mga ganong, I will not singling out, but this is for a general na baka mamaya, na ano lang ni kumpare, na kalawin lang ni kapitbahay, ni Mare, ni kasama sa simbahan. Yan po yung sinasabi natin ng Panginoon. No? God's love redeems, creates, and now redeems. For God so loved the world, He gave His only Son, so that everyone who believes in Him but might not have perish and have eternal life. Yan po yan. Kasi hindi na natin kailangan pang hati-hatiin pa. Pag nabasa natin, baka may picture kayo, o baka tandaan nyo naman yung mga verse, no? Nabasa nyo naman yung mga verses natin. Lalo na doon sa mga first time parang nakakakita ng mga verses. Pwede nyo pong i-double check on your... Sino po may mga Bible dito? Walang Bible. Walang Bible. Yan, lahat may Bible. Wala kang problema, Brad. Wala kang ituturo kung saan sila makakabili ng mura. Kaysa naman i-provide mo, marang mahal-mahal yun. No? Hulaan mo po, asan yung mga Bible? Nasaan? Sa altar? No, gusto nasa altar. Puro ka po? Ito, kailangan mo kunin ito. Puro ang gabong ngayon yan. Makapagbugay ko, ito pa yung mga kakanin. May kakanin pa po ba? Wala. May ito doon. Festo. Kakanin, may ulam, may kanin. Pwede naman po kumangin, yun ay mga ganun. May sigarilyo pa. Ha? May sigarilyo. Meron? Ito talaga. Naku, hindi na po pwede. In my opinion, when we are, pag sinabi natin, we're a Catholic, hindi na po natin nalagkit pa, hindi yung Bible, hindi naman nababasa. Kala mo, binabasa ko yung Bible, eh. Kala nyo, binabasa ko, no? Minsan-minsan lang. Ayoko naman pumalinis dito, no? Mahirap naman dito. Salta ng salita niya, ikaw. Diba? Nakapagbabasa ko. Siyempre, kailangan ng baby step. Kailangan unti-unti. Kami naman din doon. May Bible doon eh. Doon din sa altar. Kasi nakabis na namin sa mga magulang namin. Bukulatin natin, i-double check natin kung saan kinuha yung ating mga sinasabi dito. Amen po ba? Amen po ba? Palapakan natin ang ating Diyos. God's love is reflected on His creation. God's love is described in the parable of the Father and His two sons. Tama o tama?
pinapakilala ng Diyos kung gaano tayo kamahal niya. No? Sa creation niya, sa paglikha niya ng mga bagay, sa istorya ng alibugang anak. But the fullest revelation of God's love is the sending of His Son to suffer and die that we may have eternal life. No? Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay masalba. Sabi mo, Brad, nasalba na tayo eh. Opo. Kailangan lang natin maintindihan, maunawaan kung gaano tayo talaga kamahal ng Diyos. Amen po ba? Next, meron pa ba yan? God's love sustains, creates, redeems, sustains. Yan. I would like you to sit down properly, mga ate, mga kuya. Upo tayo at kasalin natin yung ating binigay na panalangin para sa bawat isa. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, thank you for your compassion and merciful love. Grant me the grace to remember all the times that your love creates, your love saves, and your love sustains. I invite you to come into my life. I open myself to your blessings, forgiveness, and graces. I offer to you the areas in my life that I am asking for your love to manifest. Father, grant me the grace to know and love more. Today, I declare that I am your beloved child. Amen. Wala na. Alam niyo po, sa hapon na ito, tatawagin mo lang po yung ating share. Siguro, magpapatunay din na bilang kasapi ng community ng Concourse for Christ, na magpapatunay ang Panginoon ay gumagalaw sa kanya. Sige po, tawagin natin si Brother Kenneth at si Sister Nori. Magandang hapon po mga kapatid. So, praise the Lord namin natin. So, ako po si Kenneth Ignacio. So, ang aking may bahay ay si Nori. Kami po ay itinalaga ng Diyos ngayong araw na ito para mag-share sa inyo. Gano'n nga ba niya pinaramdam sa amin ang pagmamahal. So, nagsimula po kami tulad nyo, nasali din kami sa CLP, nagsimula kami noong 2021 during pandemic. So, ano po yun? Online session po. Naka-join kami sa Cavite. So, taga-Venezuela kami, Cavite yung nasalihan namin. Dahil, yung pagkakasali namin sa CLP, parang ano yun mahabang journey. So, taon ng binilang. Taon-taon yung katrabaho ko sa taga Cavite, i-invite ko ako para umattend. Siyempre, sabi niya, doon sa pinakamalapit sa amin. Kaya lang, siyempre, patuliran ko, okay naman kami, tita tawag ko sa kanya. Okay naman kami, tita. Normal naman yung relasyon namin bilang mag-asawa. Nagsisimba naman kami. Tapos normal naman yung mga tampuhan, yung mga away, normal naman sa mag-asawa yun. So parang okay lang naman kami dito. Saka ang dami kami trabaho pagod ako. So taon-taon ganun. So every time na may CLP session sila, ini-invite niya ako na, bro, sali ka. Sigurado meron sa inyo. May CLP sa inyo. So pandagdag lang ito ng pagpapatatag ng relasyon mo sa Diyos at relasyon mo sa pamilya, sa asawa mo, sa pamilya. So, syempre, yun nga, hindi ko pinansin yun. Hanggang sa 2021 during pandemic, gumawa ng paraan si Lord para mapasali kami. Syempre, yung nag-invite sa amin, kinontak aming misis, siya yung diretsang kinausap niya, at siya yung nag-enroll sa amin dun sa online registration ng CLP. So,
Siyempre, wala na akong nagawa. Diba? Yung sabi nga, ako yung reluctant participant. Hindi ako, parang wala sa isip ko yung pag-attend. Parang, sige, online naman, subukan lang natin. Pero yun nga, habang tumatakbo yung CLT, yung 8 talks, hindi po ako ng Diyos, hindi po ng Diyos yung puso ko para mas mapalapit sa Kanya dahil dito, doon ka nakita kung gaano ako mahal ng Diyos. So, nung pandemic, alam naman natin, siguro meron sa inyo mga naka-experience ng may anxiety, may depression, kasi nasa bahay ka lang eh. Online yung sa inyo siguro, tulad ko, online yung trabaho, ng lockdown. So, may kausap kang tao, pero kasi iba yung kaharap mo eh. Iba yung parang parang dumating kami sa point na nagkasawaan kami parang gano'n, na tayo na lang magkausap palagi, tayo na lang nagkikita palagi araw-araw. Parang walang interaction sa labas. So, yung pagkakasali namin sa CLT, talagang blessing ni Lord para sa amin. Kasi, nadagdagan yung mas lumawak. Sabi nga kanina doon sa talk ni Brother Abet, we are here to make friends. Doon, hindi naman, sabi nga nila, wala namang mawawala sa iyo kung magkakaroon ka ng maraming kaibigan. So, okay lang naman na dumami yung kaibigan, dumami yung network mo. Kasi syempre, mas marami yung chance ng interaction. Mas marami yung chance na may makakausap ka, may mapaglalabasan ka, lalo dito sa community. Dahil dito, ang maganda dito, walang judgment. So, syempre, meron tayong mga niloloob natin na hindi natin masabi sa asawa natin. So, through the community, through the CFC, dun sa pagkakasala namin na yun, nandun yung naging parang outlet namin, na nandyan, may mga nakikinig ng walang judgment, may mga nagpapayo, saka may mga nagdarasal para sa'yo. So, nung pandemic, kahit ang daming challenges, ang daming dun yung financial challenge, kasi siyempre, pagka walang pasok, walang sweldo, tapos nandyan yung emotional, yung mental, kasi nga, limited yung kausap, nandyan yung stress lahat. So, yung mga boss, nag-transform din, stressful na yung boss, stressful din trabaho. Pero, dahil nandyan yung community, naramdaman namin yung pagmamahal ng Diyos. Naramdaman ko yung pagmamahal ng Diyos. Talaga namang nakita ko sa pamamagitan ng community na to, na talagang hindi tayo pinababayaan ni Lord. Yung mga challenges, looking back, yung mga challenges, parang thankful din ako na na-experience namin yun. Dahil yung mga challenges na yun, mas nagpatatag sa amin. Mas nagpatatag sa akin. So, kahit maraming isa sa mga major challenges yung isi-share namin may bahay, sa relasyon namin, sa pamilya namin. Pero yung mga challenges na yun, namin mas naramdaman kung gaano kami kamahal ng Diyos. Ayan, tapos na po magsalita si Bo. Ang light lang po, no? So, dito po tayo sa medyo madami. So, yun po, kailan ko nga ba mas naramdaman ang pagmamahal ng Diyos? Naramdaman ko po ang pagmamahal ng Diyos noong na-diagnose po ako na nagkaroon po ako ng molar pregnancy. Yung molar pregnancy ko, or kiyawa, siguro, bago sa pandinig nyo, bigyan ko lang po kayo ng background. Nangyayari po siya, isa po siyang abnormal na pagbubuntis. Kung ano po yung normal na nararanasan ng babae, ganun din po sa molar pregnancy. Ang kaibahan lang po sa aking abnormal na pregnancy, yung sa akin po kasi complete molar pregnancy, ang nangyari po, instead na baby, yung nasa sinapupunan ko, ang sa akin po is sagu-sagu po siya. No? Parang po ba siya na bukol. Ang mahirap pa po, nanganganak siya. Tumarami. So yun po yung iiwasan. Kasi po, habang dumarami siya, may tendency pong maging cancerous. No? Yung nangyari po sa akin, complete molar, wala pong heartbeat. So kahit ano pong gawin namin, wala pong baby. So, nung nagpa-check up po ako,
way back lang po, 2023 po yun, nangyari. Nalaman ko na po na buntis ako kasi nag-PT ako. Excited kaming mag-anak. Dahil sobrang excited ako, kami ng asawa ko, kinausap na agad namin at pinalitan sa mga anak namin na magkakaroon sila ng kapatid. So, nagpa-check up po ako. Normal po lahat ng test except sa ultrasound. Doon po nakita agad na may abnormalities. So, sabi po ng OB-GYN ko, maghanap kami ng trophoblastic specialist. Kasi sila lang po yung makakaresolva doon sa molar pregnancy. Dahil po hindi po sapat yung aming kakayanan o yung budget namin. So, naghanap si Bro ng mga specialist. Priority namin is public para covered ng PhilHealth. Kasi po hindi siya covered ng health card. Kasi po, special yung aking situation. So, nagtanong po siya sa mga public, kailangan pa pong pumila, magpa-schedule, so aabutin po siya ng 1 month, 2 months, saka pala magpapacheck up. So, naghanap po siya sa private, yun po nakahanap siya sa Manila Doctors. Kahit po hindi ganun sapat yung aming hawak na pera, ginawa po namin. Sa takot ko, sa takot niya na, yun nga, marinig ko yung salitang cancerous, yung magkaka-cancer na ako, na parang gano'n, parang ang bata ko pa. So, ano yung dahilan ng Diyos, bakit niya binigay sa amin to? Nagulat ako, natakot ako nung nalaman ko yung paglabas ko pa lang sa clinic ni Doc. Mangiyak-iyak na ako. Yung excitement namin na balikan ng sakit, nakakapaluno, paano namin sasabihin sa mga anak namin yung nangyari. Nag-usap muna kami, and then kinausap namin yung mga bata. Sa halip na sisihin kami or negative yung marinig namin ng mag-asawa sa anak namin, iyakan din na kami, pinalikan. Binigyan pa nga ako ng tissue kasi nga umiiyak ako. So doon pa lang naramdaman namin yung pagmamahal ng Diyos, yung pagmamahal ng family. And then, June 10, 2023, naoperahan ako, DNC, dilation and curettage. General anesthesia siya. Mag-isa lang ako na nandoon kasi bawal ng kasama. Natatandaan ko pa yun na, yun lang, may in-inject sa akin na anesthesia sa spinal ko, tapos blackout na, wala na akong mamalayan. Pag-isip ko, siguro after 1 hour yun, nandun sa, paano ko yung mga doktor, tapos pinakita sa akin yung nakuha nila sa akin na mga sago-sago, na dugo, ayun ganun kadami. So, tapos sinabi ni Doc na nakuha namin lahat, malinis. Kasi may tendency na kapag hindi maayos, hindi lahat nakuha, may tendency na magkaroon ng side effect sa akin, duguin ako or whatever. So, laking pasasalamat ko kay Doc na wala naman. Hindi ako dinugo or whatever. That day din mismo, umuwi kami. Umuwi kami dito sa Valenzuela from Manila Doctors, dito sa Valenzuela. Bawal matagtag kaya nag-grab kami. Umulan pa nga pagdating namin dito. Pero yun, walang side effect. Akala ko after noon ng operation tapos na. Pero hindi pa lang. Meron pa lang kailangan continuous yung monitoring. Every week, kailangan kunan ako ng dugo para ma-check yung aking HCG, yung hormone ko. Kasi po, ang normal sa nagbubuntis is, pagbuntis ka po is 5 pataas. 5 hanggang, depende po kung ilang weeks na po yung pinagbubuntis mo. Yung sa akin po kasi bago ako operahan, umabot po siya ng 123,000. Pag hindi ka bubuntis, ang dapat po is below 5. So yun po na naging successful siya every week. Balik ako kay Doc, nagpapakuha ako ng dugo. Ang pinakahawakan ko lang po noon every time na kukunan ako ng dugo, Lord, kayo na kung bahala sa akin. Alam ko na hindi niyo ako pababayaan. Prayer lang po talaga. And every time na lalabas yung result, may improvement. Bumababa siya. And then last year, thanks God, praise God talaga po. Normal na siya, 0.63 po yung last na yun lang po. Tiwala lang po sa doktor, tiwala po kay God. Alam ko po yun alam ko po na yung pinagdaanan namin is mahirap, masakit. Pero alam ko na yung pagmamahal ng Diyos ay buo, totoo at hindi magbabago.
Kaya masasabi ko lang po sa inyo, mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. May God be praised. Salamat, Brother Kenneth, Sister Nori. No? Narinig na nakuha niyo po yung sinabi ni Kuya Kenneth about dun sa normal. No? Normal naman ito yung buhay nila nun. Bakit ngayon, Brad, di ba normal? Totoo po. Totoo po yung sinasabi na hindi magiging normal ang inyong buhay when you proceed and when you accept and when you embrace this community. Your life will be not normal. Not in terms of in bad terms, no? Ang ibig ko sabihin, you will become busy to our Lord. Magiging busy kayo sa Panginoon. At magiging busy kayo sa pakikipagkapwa-tao ninyo. No? Instead of galing dati yung buhay natin, simba, pagkatapos simba, bahay, o minsan diretsyo ng kainan o mall, no? Ano po ba yung tsura ng SM Mega Mall? Hindi ko na po alam. O ito nakikita ko po yan. Ang alam ko lang po ngayon, Valenzuela o Marilao. Nakalimutan ko na rin yung tsura niya. No? Sa buhay natin, yung sinishare nila na about dun sa kanilang struggle and problema nila sa buhay, just kapit lang sa Panginoon. Naniniwala sila na sa pagmamahal at pagbalik natin ng mga biyaya na pinagkakaroon sa atin, babalik din natin in our own strength, wisdom and knowledge, and God will provide. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Sa hapon ito, hindi ko na napakilala. Ako nga po pala, hindi na ako napakilala ko na. Ako nga po pala si Brother Abel. Ako po'y, mula po yung aking wife, nasa birthday ko ng isang pare, umatin siya. Pangalan po niya, si Rowie. May isa po kaming anak na lalaki, nag-iisang anak lang din. Sana kasama ko isa ko, anak siya. Ganun din yung halos situation. Nagbuntis yung asawa ko, twice siya nag-miscarriage until na mapumula yung aming nag-iisang anak na konting sharing lang, na bedridden siya since nung nagbuntis siya, hindi siya pwedeng umalaw. Ang pinakagalaw lang po niya is dumi, ihi. Actually, pag umihinga, dapat nakabelt pa. Nasa bahay lang siya all the time. Hanggang sa lumbas na yung aming anak. Nagpapasalamat kami na ito'y pinagkalong sa amin. At sa amin ay pinagkatiwala ng Diyos. Kami po'y gumraduate ng Christian Life Program na katulad nyo rin nagsimula way back 2001. Doon po kami sa may Lingunan, sa may bandang Lingunan. Kung narinig nyo po yung bandang Barangay Lingunan, ito po yung unang pinakatinan namin ng Christian Life Program. 2001 February hanggang May. April. May pala. Kami po'y gumraduate doon hanggang sa nakarating kami sa ganitong service na pinagkakatiwalaan ng Panginoon na pagbigay ng kanya para sa ating Panginoon. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Paalala lang po, meron po ba kayong mga katanungan? Meron po ba kayong naglalaro sa inyong mga isipan? Pwede po kayong magtanong verbally. Ito po ang ating team head. May mga sasagot po. At pwede rin po ako sumagot sa mga katanungan ninyo. Bigyan po natin ng mga 2 minutes para after this question and answer, magpuproceed na tayo sa ating groupings. Sige, Kuya Dennis. Sige po. Sino po may tanong? Taas lang po yung kamay. Bro Dono, baka may tanong po kayo. Ayun. Si Bro Dono. Palakpakan ko na si Bro Dono. Magandang hapon po sa akin. Gusto ko lang po kasi maliwanagan. Kasi itong ating program hanggang 8 di ba? 8 na to. Kung sakasakali ba sa 8 to
nakapagliban ka ng isa, hindi ka pwedeng magtuloy sa community. Sa pagkakaalam ko po, pwede naman po, meron naman po, kasi magkakaroon po tayo ng groupings ngayon. Meron naman po ano ba tawag doon? Magme-make up dun sa hindi nyo po na-attendan na session. Kaya hindi rin absent yung magiging mangyayari doon. I-make up po kayo dun sa bahay ninyo. Kasi brother namin. Dagan ko lang, yung pagliban, pwede na po bang lumiban? Wala naman yung problema. Huwag nyo lang kadalasan. Huwag nyo naman po siguro, mga 3, 4, nahirap po. Kung pwede po, siguro the most total na i-brought up ko naman sa inyo about this 8 talks. Tell it to your facilitators kung di po nyo kakayanin. It's your discretion. Nasa inyo na po yun. Wala naman po kasi pilitan dito. No? Wala naman po haharami ka yan. Hindi pwede yun. Kailangan hindi po. Hindi naman po kami mahigpit dito. Sana po, sa isa na pagliban ninyo, gagawin po namin ng paraan para kayo'y mabigyan ng isang one-on-one or kung ilan po yung lumiban, bibigyan ko kayo ng make-up session. Yung po yung tinatawag namin. Yung make-up session po kayo. Yun po, kayo doon. May sagot Kasi, kaya ko po na itanong. Kasi para, gaya sa akin, para mapaghandaan ko. Kasi, sayang naman, kung halimbawa, naliban ako ng isang talk o 2 talk, tapos, wala nang hindi nyo nasasabi na may make-up, tapos tuloy-tuloy pa rin ako. Sayang yung talk na hindi ko napapakita. Tama po. So, yun lang ho ang tanong ko kasi para mapagandaan ko kasi 8 kasi. Tama po. Sa totoo lang talaga, matagal-tagal na rin ako nil-invite ito, pero lagi ako tumatanggi dahil sa katayuan ko nga. Nakita naman ninyo, ako may asawa, pero hindi ko na lang asawa. Siguro hindi man natin mga kapatid dyan, alam nila yung nangyayari. Lalo na si Brother Jonathan, alam nila. So, pinipilit ko yung sarili ko na maka-attend as servant. Kasi maraming pagsubok na dumating sa akin. Pero hindi ako umaayaw. Siguro, galing akong probinsya. Last year, pagdating ko dito, inalaw ko na parokya as second chairman. Hindi ko tinatanggihan yan. Dahil marami akong hinihingi kay Lord at pinapakasalamat. Yun lang po, maraming salamat doon sa aming katanungan. Thank you po. Salamat, Kuya Dodo. No? Kayo mo na naglalaro sa isip ninyo. No? Yung pagliban. Baka may mga katanungan pa po kayo. Yung absent, okay na po. Ano pa po ba? Prudence, may bayad po ba dito? Gaya po nung nakikita nyo, wala pala dyan. May tayo po rin po sa labas ng simbahan, left and right. At saka announcement po sa simbahan. Libre po ito. So kung medyo malilate kayo, paminsan, may importanteng pupuntahan kayo, sabihan nyo lang po yung PASI. Yung bawat isa po kayo sa inyo magkakaroon ng PASI. May mga groupings po kayo. May support group kayo, konting kwentuhan, so yun, discuss na rin kanina. So, swerte na nga sila, ito atin. Kasi before 12 Sundays po ito eh. Yes, correct. 12 Sundays. So ngayon, ginawa na lang pong 8. And para ma-excited po kayo, sa mga kakumpleto po ng 8 talks plus Lord's Day, may munting sorpresa po kami sa inyo. So ito, para ma-excite na rin kayo. So yun. So mamaya, magpaparapol kami. So yun, si Brother Grayson. Kung sino yung maswerte mga bulot, simple lang po ito. At least kahit pa paano, may konting may opinion po. May katanungan pa po? Yes. Any more question kung naglalaro sa Ako po, baka may naguguluhan pa rin kayo. May tanong pa ba kayo? Yes, Brother King. May tanong ka? Wala. Tayo. Sige po, baka mamaya may tanong kayo. Hindi po kayo makatulog pag uwi nyo ng bahay. So, itanong nyo lang wala na gusto nyo tanong. Meron po ba? Meron.
Sige ako lang. Ayun. Ito na advice. Kasi po, may seminar, okay lang po yan. As in, totally hindi makakakompleto. Sa palagay mo, ilan yung hindi mo makakompleto? Isa lang? Walang problema kung isa lang. Isang talk lang for the 8 session. Sige po, ipapanalangin po namin yung seminar ninyo, madalpon sa ibang araw. Pwede po yan. May makeup naman. Wala akong problema. Handmaids sa handmaids sila. Take note on handmaids of the Lord, no? Ipag-pray natin yung kanilang seminar, madalpon sa ibang araw para samahan nyo ipag-pray yun. Hindi pa-cancel, hindi madalpon lang sa ibang araw. Kasi alam natin, yung mga prayer natin medyo malakas. Madalpon sa. Sige, ako na lang yung po magtatanong dito, Alex. Paano po kung yung kabiyak ko, yung aking asawa, may importanteng lakad ngayon, hindi lang nasama ngayon, pero sa mga susunod na araw, may sasama ko po siya. Ano po ba po pwedeng gawin? Ay, pwede po yun. I-accept po natin yun. Sabi mo, parang naliban lang din sila ng isang session. I-make up po natin sila. As a couple, siyempre, kasamahan nyo ang yung bawat esposo at esposa. No? Although napakinggan nyo naman po ito, para mas maganda, hindi mailang inyong asawa o inyong asawang lalaki, babae lalaki, sasamahan nyo po sila para mag-make up po sila. No? Although, natin ko na yan eh. Para lang mas maganda, samahan nyo po. Para sabihin nyo po na ganito available yung aking asawa. Para kung ma-invite nyo po sila. Yun po. May isa po po akong katanungan. Sige na. Ako na lang po magtatanong ata. Kung sakasakali po may kapitbahay ko, gusto sumama, hindi nakating ngayong araw, okay pa po ba mag-invite? O hanggang kailan po pwede mag-invite? Actually, kung pwede naman siya, siguro hanggang may opinion, no? Hanggang siguro third talk o before mag-end ng session 1 kasi medyo mahaba-haba yun. Kaya ihanda nyo lang as service team to make up din, no? Properly, no? Decently na sila ay mabibigyan ng make-up session. Sige po, sana po makapag-invite pa kayo hanggang next Sunday. Next Sunday na. May tanong po ba? Sa couples, baka meron. May ginagugulan sa inyo. Couples, singles, mga kabataan, may tanong po ba mga brother, mga kuya? Oo, yung mga kabataan natin. 4 po yan. Si GF ko ba? Hindi ko ba isama po? Ay, Hindi pala GF. Ano ba? Gigi. Yung galunggong ko ba? Hindi ko ba isama? Hindi po. God's gift. God's gift po yun. God's given yun. Yung mga girlfriend, mga pwede nyo bipitin. Gamitin yung pagkagwapo ninyo, pagka maganda ninyo. Pag hindi isama, break na tayo. Wow. Sabi ng babae, hindi wow. Hanap ka ng iba mo. Wapo ka eh. Sabi ng babae, hindi maganda ka. Balik tayo. Okay, may tanong po ba? Pagka nag-aalangan kayo, pwede nyo na pagtanong nyo sa inyong groupings para may Okay. proceed na tayo.